Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong kaibigan, ang inyong friendship, si Konsehal Edith Piano. Yes, mga ka-friendship. Ito naman po si Friendship, Tet Marsan Estrella. Samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon. Yes, friendship at well, of course, no, nagbabalik ang Sangguniang Monitor. Ngayon ay June 10, Martes. Araw ng Sangguniang Monitor. Bali, isang linggo tayong nawala, Friendship Tet, no? Dahil nga may kanya-kanya tayong mga ginawa. Ako ay nagpunta ng Cebu para umattend ng isang convention ng Philippine Counselors League. Kaya tayo ay pansamantalang nagliban dito sa ating Sangguniang Monitor. Kaya na-miss tayo ng ating mga ka-friendship, di ba? Yun, marami nga nagtatanong kung bakit hindi pa tayo nag-program. Yes. Pero ayan, nandito na kami. Opo. Siyempre, para magbigay ng impormasyon at inspirasyon sa ating lahat. Yes, as always, inspirasyon. At ito mga kaibigan, ang palatuntunan na tunay na magbibigay ng katotohanan sa mga balitang nangyayari sa loob at labas ng Sangguniang Panglungsod. Inuulit ko, katotohanan at hindi pagtatakip, Friendship Tet, no? Hindi pagdedekorasyon o pagkukurtina ng mga tunay na pangyayari dito sa lungsod ng Olongapo. Dahil kami po ay hindi mga, ano bang tawag doon, kagawad, yung mga media na walang ginawa kundi mag-alleluia, no, sa kanilang sa pamunuan. At well, siguro yun ang kaibahan ng Sangguniang Monitor at yun ang kaibahan namin ni Friendship Tet sa iba pa namin mga kasama. Wala tayong kinakatakutan, syempre. Walang kinakatakutan at of course, hindi tayo nasisilaw sa kinang ng ginto o ng salapi. Yun yung isa sa mga medyo pinagmamalaki natin na kinang talaga, Friendship. Ayun na nga. Okay, halika na nga at magbalita na tayo. Oo nga. Alam mo, Friendship, mainit na mainit ngayon yung pag-indict, no, dun sa tatlo nating senador sa bansa, sina Senador Enrile, Senador Estrada at si Senador Bong Revilla, na actually kinasuhan na sila ng Sandigan Bayan, ano, at anytime ay baka magpalabas ng warrant of arrest at makulong na itong ating tatlong senador. So ano ba ang sarili mong opinion diyan, Friendship? Yes, syempre kahapon, madamdami na naging speech ni Senator Bong Revilla, di ba? Sa kanyang mga colleagues, sinabi niya pang kakosa niya si Oo, parang si ginawa Senator na lang patawa. Estrada. At sinabi niya naman kay Enrile, ito yung one of the greatest leaders daw ng ating bansa. Pero Wow. syempre, handa naman na daw silang magpakulong, di ba? Yun yung sinasabi niya doon sa speech niya. Yun nga yung sinabi. Pero tayo naman na konsehala, di ba, Friendship, tayo ay naniniwala na meron pa ring batas na umiiral dito sa ating bansa at siguro bayaan natin na tumakbo yung batas, yung kung ano talaga yung nararapat na gawin sa pamamagitan ng yun nga pagsasaalang-alang doon sa mga batas na ating nirerespeto dito sa ating bansa. So bayaan natin gumulong, no? Yung batas, tignan natin kung talagang may kasalanan, dapat makulong. Kung wala namang kasalanan, pwede naman nila talagang Dapat ipagtanggol sampulan yan. ang dapat masampulan. Yes, yun na nga, Friendship, no? Na dito sa ating bayan, sa Pilipinas, sa ating bansa, kailangan talagang may masampulan para at least, di ba, yung mga leaders natin, yung mga hinalal ng taong bayan, ay matuto, no, na tigilan na talaga yung corruption. It's about time dahil 2014 na problema pa rin natin ang parang may corruption. balik din yung tiwala sa ating mga nag-gobyerno, di ba? Yes, sa mga tama yun. Oo. leaders natin. So tama na mabigyan ng sample. Hindi lang sa national yan. Dapat nga, Friendship, ako naniniwala dito sa local. Di ba? Kung talagang may kasalanan, kung talagang napatunayan sa batas na merong kasalanan, go ahead. Dapat ikulong. Napatunayan Ang na dapat nga, na meron ikulong. na nga ombudsman. Ayun na nga, di ba? So dapat lang, no? At respetuhin natin, like kung ano yung desisyon, halimbawa ng ombudsman at ng Sandigan Bayan, respetuhin natin yon. Hindi yung pinagpipilitan pa rin natin. Na kahit pinatalsik na ng ombudsman, na nagkaroon na talaga ng desisyon, pinipilit pa rin, no? Na pumasok sa gobyerno. Sana, wag lang yung mga nandiyan ay nasa ghost account na. Yung pa isa, kaya nga tayo ay tinawag na Ghostbusters Yes. Friendship.
Dahil Kasi itong Sangguniang we Monitor. smell something fishy. Yes! Pag may mga ganyan, dapat Mga natin ghost pala ang may nilalantad. fish, no? So, pag may mga ghosts, yung mga nakatago, dapat ilantad natin yan. Yes. Para hindi kunwaring nagpapapogi, nagpapaganda ng imahe, nagmamaganda ng imahe. Pero actually, yun nga yung parati natin sinasabi, friendship sa ating mga kababayan, na dapat matuto silang magbusisi, no? Sa mga, lalo na sa mga personalidad, lokal man o nasyonal, na hindi yung pagpapakitang tao, no? Dapat medyo laliman pa nila yung kanilang pagtingin, no? Sa mga sa ating mga leaders dito sa bansa, na alamin kung talagang ano yung agenda. Kasi yung iba dyan, paakbay-akbay, pahalik-halik, at kung ano-ano pa na ginagawa. Pero actually sa loob nito at sa ilalim nito ay merong mga agenda nakatago. Speaking of halik, mabasa-basa. Mabasa-basa Dahil mga rainy halik. season na, friendship. Move on Oo na nga. tayo, halika. Oo nga, tama na yun, no? Kasi ang Yes. paglilingkod sa bayan ay hindi nakukuha sa mga pahaghag, paakbay-akbay, Yes. pahalik-halik. Nakukuha Kaya ito nga. sa tunay na pagsasaayos ng ating bansa o ng ating Kaya bansa. nga, friendship, basang-basa yung halik na yan, basang-basa sa ulan. Dahil sabi ng Pag-asa, Yes, so sige, segue na tayo, malapit na daw ang friendship. rainy season. Yes, so actually, parang this week ay i-declare na, di ba? Anytime actually oo, today, baka i-declare na rin. na talagang rainy season na, no? Friendship. Yeah, so na Pag-asa, friendship. Mm-mm. So, at ngayong araw na to, mula kahapon pa ay yung ulan ay malakas, ano, friendship. Medyo nanibago tayo dahil nitong mga nakarang araw ay sobrang init. So actually marami yung natuwa nang bigla na lang umulan. Pero kanina medyo malakas-lakas, medyo kinakabahan na naman tayo, friendship. Dahil baka biglang sa lakas ng ulan, ang dami pa naman ngayon ng mga project ng mga dredging, pati sa mga barangay, na hinukay nila yung kanilang mga kanal, pero yung mga basura, yung mga putik, nandun lang sa tabi, hindi pa nakakakot ng mga... At friendship, sabi rin ng Pag-asa, as of 9:46 a.m. kanina, yellow rainfall advisory remains hoisted over Bataan and Zambales. This means heavy rains are pouring in parts of these provinces. So kasama tayo doon. Oo nga, sa Zambales, baka yung low pressure area na yan ay anytime ay madideklarang isang bagyo, no? Kaya paghandaan po natin mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Olongapo, na konting ulan, friendship. Unfortunately, konting ulan, tumataas. Kanina lang, dumaan ako dyan sa Arthur Street. Talagang nalalim na agad ng tubig. Kailangan pala may salbabida na ako dyan. So, actually, konting ulan pa lang yan at nagsisimula pa lang yan, no? Unfortunately, yung pinagmamayabang nila na dredging operations, lahat ng yan complete with photo ops, no? Friendship, ang dami daw mga dredging na pinagagawa dito sa lungsod. Anong nangyari kung sa konting ulan lang ay babaha pa rin ng ganyan? At ang masama nito ay yung mga baha-baha na ganyan, sinisisi pa sa nakaraang administrasyon. Narinig mo na ba yun, friendship Ted? Na hindi daw kasi, yung mga nakaraang administrasyon ay hindi daw kasi nag-dredge o naghukay ng ating mga ilog, no? Samantalang naalala ko, friendship, siguro may record naman dyan ang engineering office, di ba? Na yung mga proyekto ng dredging dito sa lungsod, kung ilang beses yon, pwede naman nilang kunin yon sa record sa engineering office para masabi naman na hindi naman ganoon, no, na walang ginawa ang nakaraang administrasyon upang mapawi nga yung mga bahasan yun ang hindi pa. So tuloy-tuloy pa rin ang dredging natin, friendship, di ba? Pero alam mo ba na yung PTA President ng Kalalakay na si Ma'am Leia Tumanda ay nagre-request ng mga panambak sa Mayor's Office kahapon yata, wala na daw, tapos na daw ang dredging, sabing ganun. Pero sabi ni Ma'am Leia, bakit po sa Facebook ni Mayor ay tuloy-tuloy pa rin daw ang dredging? Oo, nakapicture pa siya dun, di ba? Natin si Sir Leo Besa. Bakit sila yun na ba ngayon sa dredging? Yes, siya daw ang in charge doon sa ating mga panambak. Hindi natin alam. Buti ka pa alam mo, konsehala ako, hindi ko alam na yung pala ang position ngayon ni kung bakit sabi Leo nga, Besas. yun nga, stop na daw yung dredging, samantalang ang dami-dami pa naman daw makukuhanan ng panambak kasi yung sa Kalalaki,
ayun, kailangan nila ng panambak. At hindi pwede ngayon i-stop, no, yung dredging. Kasi ngayon talagang makikita natin, tignan mo yan, konting ulan, 2 araw, no? Pero may yung ilang lugar dito sa atin sa lungsod ay malalim na agad, mataas na agad yung tubig. So, dapat tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy dapat yung gawing proyekto na yan na dredging. So, friendship, hindi lang sa baha, kundi sa dengue rin ay pinaghahanda na tayo ng pag-asa. Dahil the Department of Health also warns the public about dengue during the rainy season. Though dengue cases are much lower this year compared to last year, the DOH says people should not be complacent. Lalo na sa atin na may mga baha, yan, prone tayo sa dengue. So mag-iingat tayo, dapat lahat ng mga stagnant waters ay alisin na natin, yes, at maglinis sa ating mga bakura, di ba? At siguro, friendship, hindi lang dengue. Kasi nga, di ba, nung last year, grabe yung outbreak ng leptospirosis. Ngayon nakikita natin kasi dahil umulan, di ba? So medyo may ilang mga yung mga daanan diyan na may mga lubak-lubak, yung mga bata doon pa nagtatampisaw. Doon pa naglalaro, no? So makikita natin, so dapat paalalahanan natin yung ating mga magulang na kung yung mga anak niyo ay nakikita niyo naglalaro diyan sa mga tubigan na yan sa daan, medyo iwas-iwasan po, patigilin po dahil naalala niyo po last year ay nagkaroon ng outbreak ng leptospirosis dito sa ating lungsod at ayaw nating maulit yan ngayong taon na to. So kailangan yung pag-iingat talaga, no? Para makaiwas tayo sa another outbreak ng leptospirosis. Friendship, bago natin ibalita tong barangay officials na magko-qualify na sila sa special CSC or Civil Service Eligibility, ay ating munang interviewin via phone patch si Mr. Adrian Carl Cobardo. Siya po yung in charge doon sa Bangkarunungan. Kasi po ay meron silang activity sa June 12. So, pwede nating interviewin. CP1 po. Naka-ready ba? Yes, yung ating Volume. cable, yan. Okay. Yan, friendship ako yung cable na blue. Cable na blue. Yeah. Ayan. Okay, Ayan po. So, tingnan na natin kung... handa lang natin para sa isang panayam kay Mamaya kasi ay Mr. meron silang activity day. Cobardo. Yes. Friendship, no? Kung Adrian, natatandaan mo, si Sir Carl Cobardo ay nabigyan na natin ng resolution noong yes, 2013 kasi sila ay nanalo sa Pasatak, Gawad Pasatak 2013. So yan, mamaya siguro ay maririnig natin. Yung sa kabilang linya ay amin pong kakapanayamin si Mr. Adrian Cobardo, no, ng Bangkarunungan, no. Isang magandang proyekto ito ng ating sa ating lungsod, friendship, no, dahil alam mo marami tayong mga kabataan na talagang nandoon dito sa Olonga po kasi, no, may dagat tayo at yung kasabihan na yung mga mag-aaral ay nasa kabilang ibayo pa, no, at pumapasok sa eskwelahan sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka. Yes, alam mo ba, friendship, na ang Bangkarunungan or bangka para sa kinabukasan, yun nga ay founded by Mr. Adrian Carl Cobardo. Isa yung outreach program in terms of educating people in many different ways to enhance the literacy of Filipino children. Ito ay nag-start from 20 volunteers and is now continuously increasing in volunteers. So marami na siya ngayon. At sila ay, ang objective nila is to make reading the first skill children should know and realize. Its motto to make a change through the use of mobile bangka being sent to the seashore and several schools sa Olongapo City and Zambales. So hindi lang dito. So yan ba yung nakikita natin sa monitor natin ngayon, friendship? Ayan, yung larawan ni Mr. Adrian Cobardo, no? Ayan, sa likod niya yung mga batang-bata bata. pala ito si Adrian, no? At kasama sa likod niya, sa background niya, yung mga batang nabiyayaan ng proyekto. Actually, siya po ay Mr. teacher ng Barreto National High School. Okay, oo. Ito pong Bangkarunungan ay inspired by the Cariton Classroom. Kung matatandaan mo, friendship, si Mr. Efren Peña Florida. Peña Florida, oo. 2009 CNN Hero of the Year. Yes. Who brings education to poor children. The Bangkarunungan also received a citation award from Pambansang Samahan ng mga tagapamasid at tagapagtaguyod ng Filipino
or PASATA, awarded last April 20 sa Baguio City. At ito ay hindi yung parang variation ng kariton, ano? Pero basically the same sa kanilang pagbibigay ng edukasyon. At naging successful ito na kinarried out ng mga officers and volunteers in their own endeavor to inspire other people, especially the youth, to become part in making these children the future heroes of the Philippines. Ayan, so ang dami-daming natutulungan nitong Bangkarunungan. Pero ayan, medyo malabo pa yung linya. Oo, so hindi pa natin makontak, friendship. Siguro sa pagbabalik na lang. Oo, bago po natin pagpatuloy, magkakaroon lang ng station ID, papakilala ang ating stasyon at ilang sa mga supporters natin, friendship, ano? O ayan, nagri-ring, baka mapitin. Ayan, ito na. Oo. Ito na. Okay. Ayan na, friendship. Oo. So, hindi muna tayo magko-commercial dahil naka-ready na sa kabilang linya ng telepono. Hello, sir. Ayan. Hello. Sir. Adrian, magandang hapon. Hello. Yes. Sir, Ayan. Naririnig ba siya? Or... Okay, Adrian, si Konsehal Eric Piano ito at si Konsehala Tet Marsan na nandito ngayon sa studio sa SBC TV 22. At tayo ay live, Adrian, no? Live na napapakinggan sa DWGO rin. So bukod sa TV 22 ay meron pa tayo sa radyo sa DWGO. So bumati ka muna, Adrian. Teka lang po, nagkakaroon tayo ng technical difficulties. Okay. Magandang tanghali Ayun. ng manonood. Yan. Sa aming mga... Yes po, dito po sa Sangguniang Monitor, live sa SBC TV 22. Sir Adrian, kamusta naman? Okay naman po. Ito, nag-iimbay ng susunod kong klase bilang teacher ng Barena National High School po. Diba, napaka-busy ni Oo, Sir, pero ayan, talagang gusto niya pa rin tumulong sa mga kabataan natin. Yes, friendship. Oo. Adrian, ngayon lang ba nagsimula yung klase niyo o pangalawang linggo mo na ito? Diyan sa Barreto. Ako, pangalawang linggo na po. Pangalawang linggo na. Masaya naman po yung panimula ng aming pasok sa Barreto. So medyo malakas yung ulan kanina, no? Nakahanda ba yung eskwelahan nyo? At hindi naman ba nanibago yung mga bata dyan? O hindi nabasa yung mga bata doon sa kanilang pagpasok? Maayos naman sir kasi maaga pa lang in-inform na namin na kapag tumigo yung ulan, saka namin sila kayo magsahin. Tapos, yun nga, sabi namin mag-ingat sila sa pag-uwi sa kanilang mga bahay. Ayan. Si Sir Adrian Carl Cobardo, yun nasabi ko po kanina, ay founder ng ating Bangkarunungan. Sir, sabi ko po kanina, 20 volunteers lang ang nagsimula, di ba, ang Bangkarunungan. Ngayon po, ilan na ang volunteers nyo? Nakakatuwa pong isipin na umaabot na po sa almost 100 ang volunteers namin. Wow! Na dati po, parang barkada ko lang yung mga estudyante ko dati. Pero ngayon po, may mga teachers from other school, may mga students from other school sa Olonga, Patok, Sambales na tumutulong at sumasama sa aming paglalayag. Oo. Sa aming pagkarunungan. Sir Adrian, pakikwentuhan naman kami, ano ba talaga yung pangunahing layunin ng Bangkarunungan? Nagsimula po kami sa napakasimpleng layunin na pinatid po yung pagbabasa sa mga lalo na sa mga bata. Kasi naniniwala kami ng mga bata sila yung susunod na babago sa ating lipunan. Kaya napakahalagang pagsimula sa kanila yung pagpapahalaga sa pagbabasa. At doon po nagsimula po yung naniniwala namin yon at marami po ang nakikita, marami ang naantig doon sa napakasimple naming hakbang na yon. Kaya po ngayon, hindi na lamang po yung mission namin. Kundi bigyan na rin po higit lalo yung edukasyon, lalo na sa mga bata na nasa malayong lugar, na kumbaga napakalimutan sa makatapos na pag-aaral, makahanap ng magandang edukasyon. Pero kami na po yung lumalis sa kanila para ma-appreciate po nila ang sarap ng hindi lang ng pagbabasa na yung pagkatulog sa kanilang buhay. Yes, wow, ang ganda ng napakaganda. advocacy, di ba, ni Sir Carl Cobardo. Yes, oo. Sir,
Sa Independence Day, June 12, ay meron daw kayong activity. Ano po ba ang mangyayari o sa ating paglalayag? Sa atin pong magtatatlong taon na po kasi kami ngayong November at nagsimula po kasi yung aming advocacy na pag ganitong araw ng kalayaan na po, naniniwala kasi kami na makakamit natin yung tunay na kalayaan kung ang lahat sa atin ay may karunungan. So, last year po, meron kaming project dito sa school. Pumili kami ng 10 natatanging mag-aaral. So, yung binigyan namin ng school supplies at lahat na nagamit sa eskwela. So, ngayong pong taon, ngayong June 12 sa Thursday po, araw ng kalayaan, magkakaroon po ulit kami ng paglalayag kasama ang Rotary Club ng Olongapo City sa Manang Subi. At kami naman po ay magbibigay ulit ng mga gamit sa eskwelahan sa mga batang nasa kabilang dalampasig yan. Kasama ba yung 100 volunteers this coming June 12, Adrian? Naka-schedule po kasi ang aming volunteers kasi po hindi naman lahat ay kayang maisakay doon sa aming bangka. Yes. Yung aming pong bangka ay umaabot lamang ng 20 persons ang pwedeng isakay. Kadalasan po, pag yung may mga sumasama, bumagawa pa kami ng ibang bangka para masama sila na maglalayag kami doon sa kabilang isla. Napakaganda, Adrian. Congratulations, no? At alam mo, yung komendasyon namin parang hindi sapat yung komendasyon lang ng Sangguniang Panglungsod, no? Para sa ganitong klase ng mga advokasya na talagang tinutulungan yung ating mga kabataan para makatungtong o yung ipaalam sa kanila yung kahalagahan ng edukasyon. Ayan, sir, ilan po ba ang maglalayag sa June 12? Ilang bangka? June 12 po, inaasahan ko pong maglalag ay 30 po kami, 20 volunteers galing po sa Bangkarudungan, tapos 10 po wala sa Rotary Club Pearl. So, sila po yung major sponsor namin. Actually, mas marami kaming sponsor ngayong paglalayag na po. Isa pong galing sa mga gamit po galing sa Maynila, pero nakakatawa po hindi ko niya sinasabi ang pangalan niya. At ito-text na ako, pinabuha ko sa Victory Liner, isang bakon ng mga lapis, mga sayula, gano'n. Tapos meron din po mga parents na rin po natin na kasama namin sa Bangkarunungan. So, nag-donate ng para sa kalienda, para kasi after ng activity namin, siyempre, pinapakain dito namin mga aming Oo nga, laging busog dyan sa Bangkarunungan. Sir Adrian, pag naglayag kayo ng 8 in the morning, anong oras po kayo babalik? So, kadalasan po kasi bago magtanghali kasi after lunch po medyo lumalaki na yung alon kasi nalasakit din po ako para sa mga volunteers. So, after lunch po, nakakabalik na po. O babalik na po yung Bangkarunungan sa Cebu. Yes, sir, yung activity natin is rain or shine, di po ba? Opo. Dahil naniniwala kami na walang alon, walang ulan na makapipigil sa amin para maituloy po yung aming napakasimpleng advokasya na may pamulat sa mga bata. Lalo na rin yung mga volunteers ko na napakapalas pala nila dahil sila nakakapag-aral. Yung mga batang nangangailangan din ng konting kaligayahan na may ibigay namin sa aming district ng lalayan. And Adrian, tuloy-tuloy pa rin yung mga donasyon, total sa June 12 pa naman to. So, yung mga kababayan natin na gustong mag-donate, no, para dito sa inyong advokasya, saan sila didiretso o kanino nila dadalhin yung kanilang mga donasyon? Ang aming po mga donasyon ay tinatanggap po namin dito po sa Barreto National High School. Sa eskwelahan mismo. Yung mga lumang libro na pwede ba namang magamit, lalo yung mga storybooks. Kasi yung mga bata doon, lagi kasi nilang nagbabasa ng mga storybook. So yun po ang hinihiling namin. Sana, dito lang po sa Barreto National High School, natin lang po ako. At dito po, library dito po, natin dito lahat ng ating mga donasyon. Ayun, oo. So, inuulit natin, friendship, doon po sa mga gustong mag-donate ay magpunta lamang sa Barreto National High School, no? At hanapin niyo doon si Adrian. Friendship, Yes. ha? Ayun, so maraming salamat, Sir Adrian. Oo, baka meron ka pang gustong i-announce, pangwakas na pananalita, Adrian, na sa iyo ang huling pananalita. Maraming salamat po. Ayun na. Okay. Thank you, Adrian. Ay, bibigyan po ng muling Yes, sir. Sabi ko nga po lagi sa harap ng telebisyon, sabi ko,
ang edukasyon ay para sa ating lahat, pananagutan po natin lahat. So tayo po kahit dito tayo teacher, kahit dito mamayan lang tayo, may magagawa po tayo para makatulong po sa ating mga kababayan. At sa simpleng paraan po ito, isang mas malaking, isang mas masaya at mas makabulong ang buhay ang makakukuha nila dahil po sa simple natin makagi sa kanila. Yun lamang po, maraming salamat po. Ayan, inyo pong napakinggan, no? Si Adrian Carl Cobardo ng Barreto High School, National High School, no? Na napakaganda ng kanyang advokasya, friendship na natutulungan talaga yung mga kabataan natin, lalo na yung mahirap puntahan, no? Yung mga nasa liblib na lugar. Alam mo, dito sa Olonga po, akala natin, tayo-tayo lang yung nandito sa sentro, pero actually marami tayong mga kabataan, maraming mga pamilya na nandun sa liblib na kailangang mamangka ka para mapuntahan mo, no? So, napakagandang advokasya itong at proyekto itong ginagawa nila Carl Cobardo. At maganda yung sinabi niya na ang edukasyon ay para sa ating lahat, hindi lamang yun, kundi pananagutan ng lahat. Yes, so lahat naman talaga dapat, lalo na kung talagang tinitignan natin itong bayan na to, ang future kasi ng bansa natin ay ang ating mga kabataan. So, dapat ngayon pa lang talagang ginigiyan na natin, no, kung saan patungo ang ating mga kabataan kasi doon din tutungo ang ating bansa. Ayan. So siguro friendship, bago tayo magpatuloy, mag-break muna tayo para sa ating station ID. So babalik po ang Sanggunian Monitor. Nag-text si Richard, ang hina daw ng audio natin. Nalak yun na yung nalaksan. Ha? Okay na? Good PM po sa inyo, I'm watching your program. Pwede po pakitanong kay Mayor Paulino, bakit di niya pinahukay itong ilog dito sa Old Cabalan? Sige, tanong yan. Which will help you improve. Call Mega Grow at the biggest gym in the city. Gigi Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0917-518-7889. Look for Miss Candy Ascal, the manager, or see us at #1 North Carolina and Bakit daw ang dahilan? OK FM Radio. We want you to visit our place too. Sabihin din ng tatang sa akin. How easy is well. Ano pang third reading pa? Ilapit pa na kanila ng second reading. Tsaka pwede bang i-defer ng third reading? I don't think so. Kasi wala na kami to eh. Ano nga natin? Kung ano yung tunas? Ano yung funny? Pwede mag-defer kasi wala naman ng ano itong voting eh. Stupid kasi siya dahil wala siyang draft. Naka-on air pa ba tayo? Hindi na eh. So yan ang hirap ng walang draft. So okay pa tayo dito sa legal marijuana? Lugawan? Yes, sir. Ipabalita pa ba natin kung Chinese invaded Zambales? O wag muna? Balita, huwag na lang muna tayo mag-salita. Sige ka masyadong matapos. Sige, wag muna yan. Sige mo yung civil service na lang. Huwag muna yung legal marijuana. Ano na lang muna, yung sa CSC. Civil service. So huwag na muna itong 3 and 4 kagawalan. Number muna na lang 2. Tapos ano na natin. Basahin ko na yung first reading. Yup. Yung first reading na Nung nakaraan yan yung session June nakaraan. 4 po. Last Wednesday. Mamasang dito yung number 7. Number 7. Ang namen niya dito. So wala na tayong legal marijuana, wala nang Chinese. Ano nang susunod na gawin? Yung ano po, itong first reading muna. First reading niya kasi diretso na tayo dyan. Ito yung emergent nila to. Sa revenue code ba? Already. Sige.
Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor and Friendship. Di ba Yes. ikaw ang Vice Mayor ngayon? Kasi yung ating gagawing agenda for tomorrow sa session ay ikaw ang pipirma, no? Oo nga, samantalang, if I remember right, Monday Friendship, lang daw? oo, nung nagpunta sa atin si Mayor Paulino sa Sangguniang at nagpaalam na mawawala siya, ang sinabi niyang date ay June 3 to 8, kung hindi ako nagkakamali, ano? So ngayon po ay June 10 na. At ang balita natin, ayon sa kanyang mga staff sa City Hall, ay nasa Manila na raw, no? Pero kaninang umaga, medyo nakikinig tayo dun sa mga programa nila. Sa kabilang istasyon, ang sinasabi nila ay narito na si Mayor Paulino. Ibig sabihin niyan, So, which is friendship ay hindi na siya naka-leave of absence ngayon. Oo, dapat, Medyo no? magulo yun kasi ba't ako ang pipirma kung nandito na rin siya, di ba? Yes, oo. At saka, siguro dapat natin makita muna kung ano talaga yung finilapan niya doon sa DILG. Di ba? Nakikita naman yan kung hanggang saan yung date, no, na siya ay naka-leave. But anyway, siguro nga, bago mo pirmahan Friendship, dapat malinaw muna kung talagang nakabalik na siya o hindi pa. Kasi kung nakabalik na siya, ay dapat bumalik na rin bilang Vice Mayor at Presiding Officer si VM Rodel Cerezo, at siya na ang pipirma ng agenda natin para bukas. Mukhang mangyayari niyan. Ako ang pipirma ng ating agenda pero Oo. bukas ay si Vice Mayor Rodel Cerezo na. Diba? Pero bago, kung ako sa iyo, Friendship, ay pag-aralan mo ng gusto at basahin ng gusto kung ano yung mga nandiyan dyan sa first reading at second reading bago mo pirmahan. No? At kung merong mga hindi kanais-nais, Mga hindi pinag-aralan, oo, mga mga hindi draft. mga pinag-aralan, nasa first reading na kaagad, no? Walang mga draft, etc. Yeah. Walang mga dokumento, huwag mo munang pirmahan kung ako sa iyo. Okay, so etong inergent nila last June 4, 2014 sa ating 22nd regular session. Nasa first reading at inergent nila, pareho tayong wala doon na City Councilor. Yes, oo. Kasi po Eric last Llano, Wednesday, yes. para lang malaman ng ating mga kababayan, Friendship, no? Kanina binanggit na rin natin na last Wednesday, yung session po ay wala kaming dalawa ni Konsehalo Tet Marsan. Ako po ay nasa convention ng Philippine Councilors League sa Cebu City at ang ating Vice Mayor ngayon, na si Tet Marsan, ay hindi naka-attend last session. Kaya ang nag-preside ay si Councilor John Cortez. Yes. At dito ay in-approve nila unanimously itong draft ordinance number 2014-0-20, an ordinance amending section 3A.11a, ordinance number 64, series of 2007, entitled An Ordinance Repealing Ordinance number 81, series of 2002, and providing for the Olongapo City 2007 Revenue Code, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. So ito na yung nasa first reading, last session. Yes, at inergent nila at na-approve yun na. Inergent nila. Yes. Wow. Ang pagbabago I dito, wonder sino mga nagtanong at ano ang di ba? mga tinanong. Oo. So, ang original, ang Section 3A, that 11, Administrative Provision, itong ating Olongapo City 2000 Revenue Code, nakalagay dito, requirement. Any person who shall establish, operate, or conduct any business, trade, or activity mentioned in this article in the City of Olongapo shall first obtain a mayor's permit and pay the fee therefore and the business tax imposed under this article. Yun yung original. So, ito naman yung kanilang in-amend. Requirement. Any person who shall establish, operate, or conduct any business, trade, or activity mentioned in this article in the City of Olongapo shall first obtain a mayor's permit and pay the fee therefore and the business tax imposed under this article. However, ito na ang Friendship, ang dinagdag. However, any person who applied for the issuance of mayor's permit may be granted a provisional or conditional permit for a period of 60 days to commence his or her business operation in order for compliance of documentary requirements prescribed by the said business, trade, or activity. Such provisional or conditional permit of 60 days may be extended for inextendable period of 30 days.
Wow, yung so yung 30 days ay pwede pang i-extend pa, Yes, no? yung 60 days ay pwede pang i-extend ng 30 days, di ba? Mm. Ang ulit, no? Yan, quality, quality legislation. Kung sa akin lang kasi, friendship, yung revenue code, dapat pinag-aaralan ng gusto yan eh. Dapat, di ba, nag-committee hearing ba sila sa revenue code na yan at naipasa agad? Imagine, ipinasok nila sa first reading last session, tapos pina-aprubahan agad. I'm sure ito na naman yung alas Yan. 3 ata na pare-parehon time na tatlong Oo, dyan ako, ano eh. Bakit hindi ba pwedeng maghintay, maski 1 linggo lang para mapag-aralan ng gusto, no? Eh baka may ano na, nagbe-business na ang ano nang provisional. Oo. Kaya minadali. Remember, yun sa pagpasa nilang yan, hindi pipirma ang city mayor dyan. Ang pipirma dyan ay yung acting city mayor na si Vice Mayor Rodel Cerezo. So kung magkaroon ng mga problema dyan, maraming tanong ang taong bayan, sasabihin lang ng mayor na hindi siya nakapirma, pinapasa po yan sa Sangguniang Panglunsod at ang pumirma po dyan ay ang acting mayor na si Vice Mayor Rodel Cerezo. Yun lang, friendship. Kasi nga, ang sa akin lang, di ba kaya nga tayo naglalagay ng deadline, di ba? Monday, 3 p.m., Para sa pagpasok ng mga panukala na ilalagay sa first reading, no? At pagkatapos niyan, syempre yung chair niyan magkakandak ng mga committee hearing o kung pwede public hearing. Ano yan ano tawag nito? Revenue code. Dapat ata yan, na friendship ay public hearing ang kinandak dyan, no? So, pagkatapos ipinapasa nila ng isang araw lang, ipinasok sa first reading, pagkatapos ipinapasa. Sa akin parang, teka muna, bakit kailangan madaliin yung mga ganyang bagay? Yun Speaking lang. of pagmamadali, nasa second reading na tayo. Oo, kasi hindi natin na-question, pareho tayong wala, kaya hindi ko alam kung sino ang bukas dapat nag-question. matin na tayo na ating session. Approve unanimously din ito, draft resolution number 2014-R-48. A resolution approving the conceptual design or plan for the proposed school building at the Istapina Oval Track, Olongapo City, the proposed site for the city-run Gordon College. So, 7 floors daw yun. Friendship. So, sana ilan kayang elevator o meron kayang mga escalators na ilalagay dyan. Siyempre, 7 floors yun. Mahirap akyatin yun, ha? Fifth So, floor pa nga lang. na-approve din yan? Na-approve din? Friendship? Approve unanimously ito. Oh. Friendship yan. Okay. Kasi di ba sa Istapina Oval Track na nga ang ating Gordon College. Oo nga, So, alam dati, mo. di ba, ayaw-ayaw silang ilipat. Oo. Alam mo, friendship, yung ating mga eskwelahan, wala na nga mga space di ba? Dito sa Olongapo, lalo na pinagmamalaki natin, may kakayanan tayo, di ba? Nag-produce tayo ng mga winners sa palarong pambansa, etc. So ngayon well, eventually, parang ang tingin ko, patatanggal yung oval track na yan friendship. O paliliitan nila yung oval track na yan para ilagay dyan ang Gordon College. No? So, again, sana, binigyan na naman sana ng panahon para pag-aralan ng gusto, no? Yung ganyan, at hindi agad ipinapapasa. Ewan ko, last palarong pambansa ba, friendship, pang ilan ang Olongapo? Kasi may time, remember, siguro mga 2 years ago, na ang Olongapo number 3, no? Kalaban natin yung mga malalaking like Bataan, Bulacan, and Tarlac, no? Pero ang Olongapo, lumalaban talaga tayo sa palarong pambansa, no? Yes. At ang isa sa dahilan dyan, dahil meron tayong ETOT, no? The Istapina Oval Track na dyan nagpa-practice yung ating mga kabataan. Yes. At Yung Clara, pangatlo yata tayo nun. Oo, Pero sa number one Clara. sa city. Yung Clara pala yung sinasabi ko, Yes. yung Clara na naging pangatlo tayo. Oo. So, kung papakialaman nila yung ETOT, maglalagay ng dyan, isisiksik ang Gordon College para lang, alam mo na, ang ano nito, friendship, ano ba ang end result nito ay dahil magtatayo ng SM dyan sa so-called KBG complex, no? Kaya ewan ko, yung mga bagay na yan, hindi dapat minamadali, no? Dapat pinag-aaralan ng gusto. Yun lang masasabi ko dyan.
sa mga ipinapasa nila. Yan, dalawa na yan na so far binanggit mo, no? Friendship na ipinapasa nila. Dapat yan pinag-aaralan po at hindi minamadali. Ayan. So, ito naman, pangalawa, ay approve unanimously rin ang draft resolution number 2014 R-47, a resolution requesting the Office of the President and Congress of the Philippines to conduct a thorough study on the possibility of extending the tax privileges accorded to the Subic Bay Freeport Zone to the city of Olongapo. Yan. Nag-comment na tayo dyan, friendship, last time, di ba? Na yung sinasabi natin, ano ito, inuutusan ang Office of the President at yung Congress para magsagawa ng kanilang sariling study. Ang sinasabi natin, friendship, last time, na actually merong grupo ngayon na binuo na mag-aaral sana nung extension nga ng privileges ng Freeport dito sa lungsod ng Olongapo, no? So ang gagawin nila lahat ng concern na mga institutions at individuals, pag iisa-isahin kung ano yung mga rekomendasyon, no? At ano yung gagawin, systematic lahat, pag-aaralan para yung mismong grupo na yan, o People's Congress pa nga ang gusto nilang itawag dyan, friendship, no? Na pag-aralan yung extension ng mga privileges ng Freeport sa Olongapo City, ay sila mismo yung magre-recommend sa Office of the President at sa Congress na ganito po ang napag-usapan dito sa Olongapo, na ganito po ang gagawin, ganitong steps po, ang mga proseso po ay ganito. So mismong mga tao ng Olongapo ang magsasabi, ang magre-recommend, no? Meron ng sariling rekomendasyon, meron ng sariling pag-aaral na ginawa at sasabihin na lang sa Malacanang, ito po yung rekomendasyon namin, sana po i-consider nyo. Ngayon, doon pag-aaralan ng Malacanang yon. Hindi yung zero yan friendship, di ba? Nagsabi ka sa Office of the Malacanang na pag-aralan nyo po, parang sa dami-dami ng ginagawa ng Office ng Malacanang at ng Kongreso, ewan ko kung pansinin yung resolution na yan, na sige po, pag-aral kayo po ang mag-aral. Diba? Well, yun na nga, dahil hindi naman din mga tiga-Olongapo yung mga nasa Congress at nasa Malacanang, so baka sa kalaunan niya na friendship, hindi tama yung maging rekomendasyon. Yun yung pinakamalaking fear ko dyan, no? Kung hindi nila, anong tawag dito, kukonsultahin yung mga mismong concerned sectors dito sa Olongapo. So yun lang. So again, sabi ko, dapat hindi minamadali yung mga ganyang klase ng resolution. Okay, Friendship. dapat naman talaga, hindi talaga minamadali yan. Ba't ba tayo nagmamadali? Oo, bakit ba? Resolution Ano number ba? 2014. Ang lalaking issue niyan na pasok sa first reading, approve agad. Yes, minamadali. Katulad ditong pangatlo natin, Draft Ordinance number 2014-0-19. An ordinance amending Section 2 of Ordinance number 22, Series of 2012, entitled, hindi ko ito mamadaliin, friendship ha, an ordinance declaring and rezoning of government properties for mixed use in a manner consistent with the City Ordinance number 43, Series of 2006, and other pertinent laws. So ito yung in-amend nila. Ito yung 2006 original. ordinance. 2006 ordinance, yun yung nakalagay, no? 2006, oo. Ano yung ginawa natin? Di ba may mixed use ordinance din tayo, or was just a resolution, friendship? Yung panahon, no? Ordinance po siya, yun po. Ordinance. Bakit hindi yun ang inamend? Oo nga. Bakit So, yung 2006? Yes. Hindi, ito po ay na-amend yung Section 2 of Ordinance number 12, Series of 2012, na ang title niya ay Ordinance Declaring and Rezoning of Government Properties for Mixed Use in a Manner Consistent with the City Ordinance number 43, Series of 2006. Yes, so tayo ang nagpapasa niyan, Yes. friendship. Ito po yung original. Section 2, Purpose. The present ordinance is understood to preserve public use aspect of the subject properties while adding in its character for utilization its current mixed use. However, there shall be no alteration as to the current tax rates imposed, which is per law is based on actual usage by the taxable persons and or entities by reason of present ordinance. Take note, there shall be no displacement of affected institutional offices such as the city library,
Check. Gordon College Complex. Check. The Olongapo City Convention Center. Check. The Museum Olongapo City Museum. Oh, check. The Market Park. Check na The check. Leos Park. The Disaster Risk and Management Office and the Olongapo City Tennis Club. All of which shall remain in the area. Yun ang original. To read as follows, ito na po ang inamendahan. Take note that this is approved unanimously. Wow. I'm excited. There shall be no displacement. So, yung unang paragraph, yung pa rin, no alteration in the tax base imposed on actual usage. Next paragraph. There shall be no displacement of affected institutional offices such as the Olongapo City Convention Center, the Olongapo City Museum, the Market Park, and the Olongapo City Tennis Club, all of which will remain in the area. So, ano yung mga nawala doon? Yung Leos Park. Ano pa, yung City Library ba? Gordon College? So, na-approve yan, no? Na-approve. Yan. Oo nga. Friendship. Tapos yung Disaster Risk Management Office, wala rin. Nawala na rin, no? Yes. Wow. Oo, yung DRRMO. Na alam mo, friendship, nung aming convention sa Cebu, dyan nakatutok yung disaster preparedness, no? At yung pag-create nga, buti nga dito sa Olongapo, meron na tayong opisina ng DRRMO, no? Pero yan ang tinutukan ng mga counselors sa aming convention, sa aming conference sa Philippine Counselors League sa Cebu, no? Yeah. Pero kung yan, saan nila ililipat yung opisina ng DRRMO kung hindi na nakalagay dyan? Oo nga, yun ang dapat natin tanungin. So, mawawala City Library, Gordon College Complex, Leos Park, and the Disaster Risk and Management Office. Meron bang nakalagay dyan sa kanilang ano ba yan, resolution or ordinance, friendship ordinance, ano? Meron bang nakalagay dyan kung saan nila ililipat itong mga hindi nila nabanggit ng mga offices? Ang nakalagay lang po dito ay, whereas as part of the conditions for the development of KBG Complex, alamang ito yung condition ng SM. The relocation of Gordon College to another site, the cost of construction of building for the new Gordon College shall be at the expense of the interested company or individuals, whereas the Sangguniang Pangasinan City of Olongapo passed a resolution authorizing Honorable City Mayor Honorable Roland C. Paulino to negotiate with any refutable company. Take note, Refutable. Yes. Dapat correct ang spelling niya na. Company of it or individual for the development of KBG complex subject to compliance to pertinent laws and regulations. So wala dito kung nakalagay kung saan sila ililipat. Ang alam lang natin yung ETOT na ililipat na doon. Ang Gordon College na ililipat doon Ililipat sa ETOT. At ang ETOT, wala na. Sa pinaka-over. So yung mga paggaganapan ng mga, diyan ginagawa yung mga camping ng mga Boy Scout friendship, di ba? At kasama din diyan sa ETOT, di ba yung swimming pool na kung saan nagpa-practice. Officially part yan ng di ba friendship, yung swimming pool doon. Parang hindi nabanggit na pero hindi yata, doon pa rin yata as is pa rin Doon pa yung rin. swimming pool, yung YMCA. Pero yung Eastapina Oval Track, doon na ang itatayo daming yun ginagawang mga events dyan sa Eastapina Oval Track, no? Wow, ewan ko, bakit nila minadaling aprubahan yan, friendship. Ang dami pang Sayang mga kita ng question SM. dyan. Oo. Ang dami pang dapat na mga itanong, no? Dyan sa mga bagay na yan. Minadali na naman nila. Kasi wala tayo. Na hindi tayo pareho tayo kung Si kailangan. Mark Edrad, nanonood sa atin ngayon. Ay, friendship. Naalala mo nung nakaraan, pareho rin tayong wala. Pagkatapos, ano yun yung nangyari? Ang naging ba? Kasi ang balita ko pinalabas sa isang TV station o sa isang community channel yung kanilang session last Wednesday. No, kung kailan tayo wala, syempre sila yung mga makakapagpa-pogi points diyan.
Pero mukhang nirehearse daw eh. Parang lahat eh may mga binasa o lahat may partisipasyon doon sa ginawang Wow, parang yung ano rin, sinasabi nilang rehearse, di ba? yung pagpapalit ng ng mga committee chairman. komitiba. Oo, yung committee ba nung pinalitan, di ba? Rehearse na rehearse at Yes. scripted na scripted. So, part 2, may part 2 pala nung last Wednesday. Oo nga. Ah, ewan ko mga kababayan, no? Ito yung... On a lighter note, ikawan. Yun na nga, mabigat yan. Para sa amin ni Konsehala Tet, na pareho po kaming wala doon at pinapasa nila, minadali nila at ipinasa nila yung mga bagay na yan tungkol po sa SM, tungkol dun sa dalawang nabanggit ni Konsehala. Di ba? Mabigat po yan sa aming damdamin. Yung garbage at, fee nga, wala pang oo draft nga. eh. Biglang, di ba? biglang Yun ang pinapasa nakakaloka nila. talaga. Ayun po, well, hindi ko alam kung paano ipaglalaban, pero yan, ginagawa naman natin na friendship yung lahat ng ating magagawa, no, sa Sangguniang Panglunsod Yes. para maayos. Ayan. Sana. Pero kung lahat ay dadaanin sa, di ba, sa boto ng nakararami, the majority rules, realidad po ng politika, siguro talagang hanggang doon na lang ang aming makakayanin ni Konsehala Tet. Di ba? Anyway, friendship, sige. Pagpatuloy mo na at sumasama talaga yung loob ko dyan sa mga pinagagawa. Approve unanimously din. On a lighter note, ito naman ay draft resolution number 2014 R-51, a resolution adopting the Gordon College Board of Trustees Resolution number 5, series of 2014, entitled, a resolution endorsing the request of Gordon College for supplemental budget in the amount of 492,740.37 centavos to be sourced from the balance of trust fund as of December 31, 2013, representing, take note to friendship ha, Oh. partial payment of back wages to Ms. Josephine Manzanares, Dean of the College of Allied Health Science Studies of Gordon College. Ayan. Oh. So, ang kailangan pa nito ay appropriation, yun. At least, no, mababayaran na si Ma'am Josephine Manzanares. Oo. Ito So, ay supplemental partial payment ng lang. ilang milyon, friendship? 492,740 pesos and 37 centavos. Ayan. Sa trust fund dito kukunin friendship. Oo. May So- mga nagtanong kaya, hindi detalye kaya, yung sino kaya sa mga ating mga kasama sa na konsehal na present noong last Wednesday na nagtanong ng mga detalye dyan tungkol sa supplemental na yan. Ano mo, friendship, again, babanggitin ko, kaano lang po yung amin pong 2014 na budget ay ka-approve lang. No, ang pagkatapos biglang ang dami-dami nilang mga supplemental na agad. Ang sa akin lang, teka muna, ba't hindi pa inayos nung inaayos yung budget? Bakit ngayon biglang pagkatapos na ka-approve lang ng budget ay biglang kaliwat kanan ang mga supplemental. Ayan. Hindi kasi naging maayos sa totoo lang ating budget. Di ba dati? Yun. Buti na nga lang hindi na ako nag-sponsor noon. Buti na lang kinuha na rin sa akin ng komitiba dahil Oo nga. talagang magulo. Blessing in Maraming disguise yan, question. friendship. Yes. Blessing in disguise yan. Sabihin natin pagkuha. maanomalya. Talaga naman, no? At Maanomalya. kahina-hinala, di ba? Ang ating mga... Yun na nga, dapat ang pag ating supplemental, medyo tinututukan yan at binubusisi yan. Pero kung unanimous kayo, nag-usap-usap kayo dyan, teka muna, something, again, no, friendship, something fishy is going on. At, ayaw natin ng mga ganyan. Yan. Sige, go ahead, Ayan. friendship. Approved unanimously din ito, a draft resolution number 2014 R-43, a resolution authorizing the city mayor to enter into, execute, and sign a MOA with the Metro Olongapo Chamber of Commerce, MOXI or OBC Incorporated, represented by its president, Mr. Ruben de Guzman, for the management of the Olongapo Mardi Gras festivities on October 2014. O sabi ko nga diba dito, kahit mali ang grammar, binasa ko lamang po on October 2014 daw. Sponsored by City Councilor
Aquilino Y. Cortez. Si Jong, yung Siya kasi ang... Councilor Jong yung baka naman ay tama na ito sa ating final draft, di ba? Anyway, wala naman tayong ano dyan. Alam mo, talagang sinusuportahan natin ang MOXIE, no? Ito yung mga businessman na marami tayong mga kaibigan dyan. At yun nga, di ba? Kaya nga siguro friendship. Alam mo bang dahilan kung bakit nawala talaga ang Kalye Kasiyahan? Ayun nga, hindi nga daw kumikita. Hindi, kasi meron din akong narinig na talagang sumulat na, I think, kung hindi ang MOXIE o ilan sa mga miyembro ng MOXIE o ilang sa mga negosyante natin, talagang sumulat ng diretso sa ating city mayor, no? Na somehow pinatitigil na yung Kalye Kasiyahan kasi mukhang hindi naman talaga successful. Oo. No? At yun na nga, about time, no, na talagang susuportahan natin yung Mardi Gras natin kasi naging tradisyon na yan ng Olongapo, no? At suportahan natin ang MOXIE, yung ating mga negosyante, local businessmen dito sa lungsod ng Olongapo. Pero ganun pa man na friendship dapat dumaan sa proseso. Ganun naman tayo, di ba? Na kung wala tayong problemang nakikita doon sa esensya, sa diwa ng panukala, dapat dadaan pa rin sa proseso kasi meron po talagang proseso na sinusunod ang sangguniang paglunsod. So, friendship, isingit ko lang ito, nag-text sa atin. Pinadala niya po sa 0999-888-6509. Magandang tanghali po, nanonood po ako ng program niyo ngayon. Ayos po ang topic niyo from OBG ng Forestry. Thank you po. Ayun, si Mark Adradin ay magandang hapon. Tanghali pa ba? Hapon Mark, na, no? Hapon na, Oo. Kasama natin yan sa Wagi. Wow, Artistanga po. TV okay. ito, Okay, di ba? oo. Ayan. Okay, sa third meron reading pa ba? naman natin, approve unanimously din. Wala namang botohan sa third reading. Basahin lang natin. Na-finalize na ang Draft Ordinance number 2014-0-18, an ordinance approving and appropriating the amount of 32,387,127 pesos and 68 over 100 or 68 centavos. O di ba ang yaman ng Olongapo as supplemental budget for calendar year 2014. Ayan. At na-deferred naman. Bakit na-defer sa third reading? Darla, pa-research nga kung pwede mag-defer kasi wala namang botohan sa third reading. Ipa-finalize lang yun. Draft Ordinance number 2014-0-6, an ordinance amending Ordinance number 9 series of 2008 entitled An Ordinance Prescribing the New Rate of Garbage Collection Fees imposed by ESMO, scrapping the garbage collection fees for residential building or establishment registered under the Pantawid Pamilya Pilipino Program as provided by CSWD Office. Teka lang, friendship, bago ka magsalita dyan, gusto ko lamang ipaalala sa ating mga ka-friendship na ito ay ni-request natin nung nasa second reading pa na i-defer. Ngunit, sa kanilang kagustuhan, hindi halos panikload na tayo para i-defer lang, para mapag-aralan ng gusto. Hindi sila napigilan. Pero tingnan mo naman, draft third reading na supposed to be ay wala nang na-defer. Bakit na-defer pa? Yun ang malaking katanungan dyan. Bakit nga ba? Bakit de-defer? Sa third reading. Yes. Kasi nung second reading, ang dami, halos, di ba yung draft nila, friendship, hindi pa maayos. Walang draft. Sorry wala palang draft. Yun ang pinagsasabi natin nung nasa Walang session draft, tayo. tapos pina-approve. Walang draft. Dahil for the 4 piece, pero ni isang beses hindi ito nabanggit sa draft. So, yun, walang draft. Friendship. Tapos ngayon, very funny, pag yun dinifer sa third reading. Kailangan tumawag tayo ng attorney if it's possible na may defer pa siya sa third reading. Hindi pa nila tinuloy kung akala nila na dapat ipasa na ito nung 2 sessions ago. Di ba, na naninikluhod tayo na huwag niyo muna ipapasa kasi pag-aralan pa natin at marami pang hindi ipapatawag maayos. pa natin yung ESMO, di ba, Oo nga, friendship? oo. Pinatawag ba? Nagpatawag ba ng ESMO last Wednesday session? Hindi rin. Hindi rin pala yun nga nagpatawag. So, ayaw nila ipatawag pa. Anyway, friendship, yun, kailangan natin malaman. Kasi, for the information of our mga ka-friendship, pag third reading na po, ay wala nang botohan. Ito ay pina-finalize na lang yung draft. Titingnan na lang kung minor corrections na lang yan. Kung meron bang mali sa spelling, meron ba tayong minanifest na hindi na-include doon. So, bago i-print yung final, kailangan ma-check muna
I'm not sure kung pwede pang i-defer yun. Kasi yun nga finalization na lang. Ibig sabihin talaga on the second reading, walang draft. Yun lang, di ba? Ay, naka po. Very funny. Anyway. Yun lang. Very funny. O sige, tuloy-tuloy na ba tayo, Friendship Edic? Tapos na ba? So, lahat? Yes. Second reading, Sana third nga, wala reading, nang natapos fourth na. reading Oo. talaga. Ngayon ba, meron nang lumabas na yung agenda for tomorrow? Meron na ba? Friendship? I think meron na, no? So, sige, Friendship, bago mamaya. natin basahin Yes. yung agenda for tomorrow's session, ay magbe-break muna po tayo at babalik po ang Sanggunian Monitor. Monitor. Wow, ang dami nagte-text sa atin na nanonood ha, in fairness. Hindi natin mabanggit yung mga hotline natin. Oh, nabanggitin naman. May nag-text din sa akin. Enjoy life while you're still young and mentally alert and energetic. Shape up. Pilipin po, suporta para kay Pres Bob Rivera ng Putoda. Kahit maraming mababatikos sa mga ako mo para sa kaayos ng Light Blue Strike sa forestry, marami pa rin ang naniniwala sa pagdidisiplina. Texas 97518 Look for Miss Jenny Ascal, the manager. Or see us at number 1 Lower Calacalanan and Backup DWGL. Hindi, ito na lang isa sa Wala naman masyado sa We ano. want you to visit our place too. Gigi Funny Building. Life is Wala masyado. Ano na lang. health is Sa wealth. first reading nila sa bago. The memories in life is the gift of Heritage Garden, Olympia's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us at a rate of a reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Kabakuan, Santa Rita. Meron tayo sir sa Webes, ano din sa Webes. Number 1, Lower Para alam ng mga Independence Day. Ayun, meron ba? May mga PBB na naka-screen ko. SM, meron siyang Ay, hindi mo ano ngayon, committee meeting. Meron ba kayong schedule? Teka po, ano lang natin. Sabi mo sa baba. TV. Ewan mo magsiguro. Schedule ngayon. Alam mo yun, saka 2:30 meron. Next step, kababa din, report ng stock. Draft nila ba yan? Ayan. Oh, Okay na po. You're on candid. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor. Friendship Tet, meron na tayong agenda for tomorrow's session. Meron bang mahalagang ipinasok? Halimbawa sa first reading? Ay wala naman. Ang Wala nilagdag naman. dito ay yung ating resolution authorizing the City Mayor, Honorable Roland C. Paulino, to enter into and sign the Memorandum of Agreement for and in behalf of the James L. Gordon Memorial Hospital with the National Kidney and Transplant Institute. Naku, na ano na ba? Di ba nasa news yan na nag-chill daw yung mga pasyente dahil may bacteria? Oo, pero kahapon ay in-announce na siguro doon sa bali 20 na yung machine na gumagana at nakita nila na wala nang diferensya. Pero meron pa about mga 10 pa siguro na machine na hindi muna nila pinapagana dahil yun yung suspecha nila ay doon nanggagaling. Ayan, tapos no? makikipagbawa Baka may tayo sa kanila, Oo. represented by its Executive Director Jose Dante P. Dator, MP, as regards to the human organ preservation effort or HOPE. Ayan, dapat kailangan may sagot na sila doon sa mga nag-chill na pasyente nila bago tayo, baka pagmawa tungkol sa human organ preservation effort. Ayun. Okay. At isa pang nadagdag dito yung ating draft resolution number 2014 R-53
a resolution authorizing the city mayor to enter into and sign the mutual accreditation agreement for and on behalf of the James L. Gordon Memorial Hospital with the HMC or Healthway Medical, represented by its President Eleanor Bencotan, MD, as regards to the healthcare programs for their members. So, Okay, yun. so wala naman tayong problema dyan na friendship. Tapos ang ating mga congratulatory resolution kina Sir Coloma tsaka si Kinamang Kahiwan. So, yan. I-ano na lang natin kapag Approve na. na-approve na. Yes. Yes, so ina-expect natin walang masyadong mainit na mga resolution at ordinance na Yes. ipapasa. Dahil naipapasa na nila last Wednesday at Yes, friendship. dahil bukas ay nandun na tayo sa session. Pero mamayang alas 2 ay mayroong committee meeting sa Barangay Nu Kababae Budget. Ito ay mangyayari sa Olongapo City Session Hall, second floor po ng ating City Hall. Alas 2, Barangay Nu Kababae Budget. And 2:30 naman po yung mga position paper ni Egmedio Gonzalez as IPMR o ito yung indigenous Indigenous people. people's representative, mandatory representative para sa ating city council. Yan, mamaya Sino 2:30. nagpatawag ng committee hearing na yan? Committee meeting na yan? Yes, I think it's Councilor Dabu. Kasi siya ang sa personnel. appropriation. Appropriate. Okay, oo. Dapat medyo kasama tayo dyan dahil tayo ang Yes, so atin tayo dyan mamaya. tayo ang chair ng Committee on Culture and Arts at kabilang dito yung IP, no, Indigenous People, yung kapakanan ng ating mga katutubo. So, dapat umattend tayo dyan, friendship. Para tingnan natin kung ano, lalo na parang napupolitika ata yan eh, ano? Oo nga. Parang may Tsaka politikang pumapasok dyan, friendship oo. ng pag-upo, meron namang mga papel. So, yun. tingnan natin mamaya sa committee. Sinabi na nga ng DLG na he can participate in the city council session anytime that is convenient to him. Nakalagay doon sa kanilang memorandum. Okay. Ayan. So, attend na lang tayo mamaya para malaman natin kung ano talaga yung mangyayari. So, meron lang nag-update sa atin, si Vice Mayor Rodel Cerezo, nakalagay dito. Advisory number 1 for the Southwest Monsoon at 11 a.m. The Habagat or Southwest Monsoon will continue to bring moderate to heavy rains over the provinces of Bataan and Zambales. Moreover, the coastal waters along aforementioned areas will be moderate to rough. Residents in these areas and local DRRM councils concerned are advised to take all necessary precautions. Ayun, friendship. So, mag-ingat Friendship, tayo. thank you, Vice Mayor Rodel Cerezo, Mayor Rodel Cerezo, sa pag-advise ng low pressure area na yan. Friendship, yung marami tayong mga text, no? At siguro i-announce natin yung ating hotlines. Yes, nga. Mhm. Bago mag-end, Oo nga, we're patapos going to na. announce. Oo. Oo nga, marami nag-text, lalo na dun sa number natin 0999-888-6509 para sa Smart. Oo. At para naman sa Globe, Sa Globe ay friendship. 0917-421-3446. At binabati natin for June birthday celebrants. Ngayong araw na to, si Kagawad Dante Hondo ng Istapina. Ay, happy birthday. Ang may-ari ng Kagawad. Ces Labi na si Mama Ces Ramos. Wow, At salabi. syempre, ang ating Gordon College youth leader na si Melvin Manes. So, Ay, nagsa-celebrate Melvin, din ng birthday ngayong araw na to. Today. Happy Syempre sa birthday. June 12, sa Thursday, ay meron tayong Sangguniang Monitor, di ba, friendship? Yes, tuloy-tuloy po yung ating programa kahit holiday. Tuloy-tuloy po yung ating Sangguniang Monitor at marami kaming mga balita pa, no? Na i-ahatid sa inyo ni Friendship Ayan. Ted Marzan. At syempre si Darla. Okay. To celebrate din. Sa June 17, si Mama Ems. Oo. Ayun. Ay, oo nga pala. June 17 Advance sa happy EMS. birthday. Oo. Dapat pala sa next week na natin siya binati. Kasi next week ikaw na magpapakain. Oo. So yung pag-uusapan natin sa Thursday Friendship, yung magaganap bukas sa session. No? At ito may pahabol pa si Kuya. Si Sir Briel Labicasi. Follow-up ko po yung mga tao natin dito na wala pa pong prangkisa.
Di na po talaga sila makapagpasada, kawawa naman po sila. Sana po ay matulungan natin sila. Maraming salamat po. Ito yata yung sa 350 na Oo, ano namang update in-approve. dyan sa mga prangkisa dyan, friendship? Ayun. Ang Ano alam ko kasi nangyari? biglang nagkaroon ng cut-off, di ba? Mhm. So, nawala na yan ngayon. Ngayon ay talagang stop na yung pagbibigay ng ano. Kasi sa study ng UP, di ba, talagang sinasabi doon na kailangan na magdagdag ng mga units ng tricycle, no? Sa Gordon Heights. Kaya may time na talagang nagbigay tayo. Pero, I think, Bigla raw pinahinto yata. At saka, ang sabi daw kay Sir Labicasi, kapag wala daw sila sa listahan ni Ate Babes, sino si Babes? Si Ate Babes, Recosana ng City Planning. I mean, City Okay. Council din siya, di ba? Na i-detail doon sa City Planning ngayon. Dapat daw nandoon sila sa listahan. Ang problema, paano nga ba Oo. nilista yung mga tao? Oo. Ano yung naging proseso sa paggawa ng listahan at sino-sino? Nako, marami na namang question dyan, friendship, Ayan. I'm sure. Okay. But anyway, gusto ko lang basahin yung isa nating texter from yung last 4 digits na 3113. Good PM po. Gusto ko lang pong batiin ang pamunuan ng FUTODA ng Old Cabalana na nagpapatupad ng disiplina sa mga drivers ng light blue trikes. Mabuhay po sa FUTODA. Ayan. Hindi ko na binanggit yung pangalan, friendship, kasi baka may, alam mo na, baka Ito sabihin rin na ay may may text rin favoritism. sa ating hotline 0999-888-6509. Good PM po sa inyo. I'm watching your program. Pwede po pakitanong kay Mayor Paulino. Bakit di niya pinapahukay itong ilog dito sa Old Cabalan gaya na yung pinangako niya? Ayun. Hindi ko na mamasahil ba? Baka masensor tayo. Hindi pinapahukay ang ilog sa Old Cabalan. Ayan. Saan kaya doon? Sige. I-ano natin. Tanong natin sa kanya. Pagdating. Alam mo, Diba nasa Manila na daw? yung mga dredging na yan, di ba, friendship, the last few months, ay magmula pa nung pumasok ang bagong administrasyon, yan na yung pinagmamalaki, di ba? Bawat dredging, nandiyan dyan yung picture ng ating city mayor, no? Kaya ngayon, bigla na lang umulan, parang natigilan silang lahat. Kasi parang, teka muna, ano ba, walang magkakabaha ba o hindi magkakabaha? Nung una, parang ang ina-expect nila sa dami ng dredging na pinagmamalaki nila, na project nila, parang maiiwasan na ang pagbaha sa Olongapo. Pero at this point, mukhang nababago na ang tono nila, ano, friendship. Oo nga. Nawala yung konting pagyayabang. Kasi yun yung napansin ko nung mga nakaraan, no? Na talagang ipinagmamalaki nila yung kanilang dredging project as if, at ang sinasabi nila, sinisisi pa yung nakaraang administrasyon na hindi daw nagpa-dredge na. Kung nagpa-dredge daw, hindi sana nangyari yung panahon na napakalaking baha, no, dito sa ating lungsod. Yun yung sinasabi. But anyway, ayun na nga. So this time kayo naman po yung yung magsabi na mag-defend, no, sa kasalukuyang administrasyon kung paanong makakaiwas ang lungsod ng Olongapo sa malaking baha. Ayun, friendship. Tamang-tama. Hindi na tayo nag-overtime. Oo nga. Friendship. Actually, meron pang isang Text message. Oo, sandali lang. Yun, galing sa 218 yung last 4 digits. Gandang umaga po. Ako po si Joven, ang Barangay Banika. Binabati ko po ang aking dalawang anak na si Erica May Christian. Mama ko na si Ge, asawa ko na si Bert, na pumasok na yung mga auntie ko na sina Auntie Chato, Auntie Inday, Ninang Nene, Ponsan, pinsan ko na sina Jeneline, Mayan, CJ at Delin. So, yun ang ating mga pagbati. At binabati ko rin. Wala naman tayong typhoon signal dito, di ba? May mga nagtatanong kasi. Wala pa naman. Wala Hindi pa naman. Though meron yung low pressure area. So, pinapaalalahanan lang natin sila na pag signal number 1 ay automatic suspension na po ng hanggang kinder 2. At kapag signal number 2 naman ay ang ating elementary. And, ayun. At pag signal number 3, syempre lahat na. Pero yung ating mga government employees, ay depende. Kung nakakalangoy pa sila, ay papasok na rin sila.
And Ayan. friendship, bago tayo magtapos, siguro batiin natin, no? Yung mga nakikinig sa atin dyan sa palengke, sa kanilang mga barangay hall, no? Yung ating mga kaibigan sa Barangay Santa Rita, yung aking nanay na parating nakikinig, si dating Kagawad Rose Piano, nakikinig yung mga tiga Bigonia, yung ating mga kasama sa Sangguniang Panglunsod, friendship, no? At yung mga jeepney drivers, yung alam mo sila yung mga nagte-text sa atin no? Marami tayong nalalaman, yung iba hindi na lang natin binabasa at medyo controversial, no? Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron pa ba, friendship? Yan, okay na ako. Ibinabati ko lang aking mga kapamilya at kapuso. O batiin. Siyempre, sina Ashley na pumasok nga. Sa Sentex nga pala siya ngayon. Oo. And siguro panghuli na lang, friendship. Oo. Sige, tapos ka na ba sa pagbati? Yes. Sa panghuli na lang kasi kaninang umaga medyo pinalita doon sa kabilang station na nananawagan daw ang ating mayor ngayon at Vice Mayor Rodel Cerezo na magkaisa na tayong lahat. Wala namang pong problema doon. Tignan niyo po yung track record namin ni Councilor Tet Marsan sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo kung ano-ano po yung mga resolution at ordinansa na sinuportahan namin na tingin namin ay talagang makakatulong sa ating lungsod. At tignan niyo rin po kung ano yung mga hindi namin sinuportahan o nag-no vote kami dahil sa dahilan na friendship. Unang-una, siguro sa mga proseso na hindi sumunod ng tama. Pangalawa, merong nakikita kaming mga agenda na hindi namin masikmura. Kayo na po yung bahala na mag-research sa Sangguniang Panglunsod kung ano-ano yung mga panukala na hindi namin sinuportahan ni Konsehala Tet Marsan. At doon po malalaman nyo kung bakit hindi namin yon sinuportahan. O ang tawag doon, somehow madidistinguish nyo itong resolution na to, itong ordinansa na to, bakit kaya hindi sinuportahan ni Councilor Piano at ni Councilor Marsan. At kung babasahin nyo yung kabuuan, malalaman nyo po kung bakit. Oo nga. So with that, Councilor, meron po tayong programa again sa June 12. Babalik po ang Sangguniang Monitor. Okay, friendship? Yeah, friendship. So maraming salamat po. Dito nagtatapos ang ating programang Sangguniang Monitor at babalik po kami sa Webes. Maraming salamat po. Again, ito ang Sangguniang Monitor.